Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa Pinas News Review at eto nga mga kababayan, eto pong si ex-congressman Kiko Barsaga. Sabi po dito, kasalanan niya ni Duterte. May barilan sa NLEX kanina. Kasi kahit ano na lang sinisisi kay Duterte no? Nitong si Ante Claire, no? Ayan mga kababayan, bago po natin simulan yan, palike naman po ng video ito at pasubscribe na rin po mga kababayan. Malaking tulong po yan. Maraming salamat po. At ito na nga, no? Ito si Congressman Kiko Barsaga mga kababayan. Ito po yung balita, no? Mula sa ang balita ngayon, sabi po dito ni ex-Congressman Kiko Barsaga, may barilan sa NLEX kanina. Kasalanan ba ulit ni Duterte yan? Hintayin natin yung press con ni PCO. Ayan mga kababayan, no? So, automatic na to. Pag may nangyayaring mga nakawan, may nangyayaring barilan, gurguran, mga kababayan, sinisisi always ni Ante Claire si former President Duterte. Even no, yung mga yung mga makakaliwa, no? Si Duterte palagi ang sinisisi nila kung bakit daw may mga ganitong nangyayari. Mga bobo. Yan po ang masasabi natin sa kanila. Mga bobo. Sino bang presidente ngayon at sinisisi nyo? Si former President Duterte. Diba? Sabi po dito sa comment mga kababayan, sabi po ni Art Justo, matik na yan, postahan. Nga, may mga ano pa yan, may mga props pa yan si Ante Claire, no? May mga props pa yan, may papakita yung visual aid just to justify their claims na ang sama-sama ni Duterte. Ang problema nga wala namang naniniwala sa kanila. Sabi po ni Jamming ko, siguro Duterte may gawa niya na, 'di ba Ante Claire? Pati siguro kay Jesus mga Duterte nagpahuli at nagpapatay sa kanya. Sabihin mo Ante Claire, sabi naman po dito ni Love, present na naman ang visual niyan. Correct. Yan ang sinasabi ko, may visual aid yan mga kababayan. Sabi po ni Arman, malamang Duterte na naman may kasalanan niyan, di ba Ante Claire? Oo. Bakit kasi itong si Ante Claire, no, mga kababayan, pag may nangyayari, kung ano-anong nangyayari sa ating bansa, biruin mo yung Lindol, iimbestigahan dahil sa Davao, Duterte na naman. Okay? Yung mga bata, mga school, di ba? Yung nag-shooting, kasalanan ulit ni Duterte. Tapos nagpakita pa siya ng mga visual aid na hindi lang ngayon nangyari ito. Sa panahon ni Duterte, ganito ang nangyari din. Pusang gala naman kung palagi tayong babalik sa panahon ni Duterte. Ano ang magiging nito? Ambag, no? I mean, paano tayo aasenso? Paano tayo magiging progreso? Paano tayo aangat kung palagi natin babalikan lahat ng mga problema ngayon isisisi nyo sa Duterte? Lutasin nyo naman, di ba? Yan ang gusto ng taong bayan. Ako po talaga mga karabin natin. Yeah. Anyway, ano po masasabi nyo dyan? Just comment down below mga kabayan. At eto, pasadahan din po natin to, no? Itong si Ping Lacson. Ping Lacson. Sabi po dito ni Ping Lacson, ayan mga kababayan, mas nakaramdam ako ng awa kay President Bongbong Marcos Jr. O kay President Bongbong Marcos ayon po kay Senator Ping Lacson. Bakit ka naman nakaramdam ng awa kay President Bongbong Marcos Jr.? Ito nga, basahin niya natin to, konti lang naman to mga kababayan. Ayon kay Lacson, may mas angkop na lugar at pagkakataon upang talakayin ang mga sensitibong usapin na may kinalaman sa pamilya, lalo na kung maaari itong magdulot ng mas malaking hidwaan at kahihiyan sa harap ng publiko. Ito ay patungkol mga kababayan dito po. Sabi po dito, ipinahayag ni dating Senator Ping Lacson ang kanyang panghihinayang sa naging paraan ng paglalahad ni Senator Amy Marcos ng mabigat na paratang laban sa kanyang kapatid na si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa isang pampublikong pagtitipon. So naaawa daw siya kay President Bongbong Marcos Jr. dahil ito ay pinapahiya ni Senator Amy Marcos. No?
Para sa akin saluduhan po natin 'no, itong si Senator Amy Marcos, bakit, dahil sa kanyang pagmamahal sa ating bansa, nagawa niyang ipagtapat sa ating lahat kung sino ba talaga, si President Bongbong Marcos Jr. Kaya itong si Senator Ping Lacson, mga kababayan, wala tayong mahihita dito. Bakit? For example na lang, kapatid niya, pinsan niya, or sino man sa pamilya nila ang magkaroon ng kasalanan sa gobyerno, hindi niya 'to ilalabas, 'di ba? Hindi niya 'yan ilalabas. Kasi mas pipiliin niya pang pag-usapan sa loob ng pamilya, 'no, kahit may kasalanan na ito, ha? 'Di ba 'pag ito naging presidente si Lacson ay yari tayong lahat, ha? Puro pagtatakip ang gagawin nito, mga kababayan. Sabi po ng ating mga kababayan dito, "Same feathers flock together." Ayan, sabi ni Tomas, "Pati ikaw na una clean image, kaayo ka now, defender of kawatan." No, sabi po yan ni Tomas. Sabi ni Dom, "Wala na pala sa posisyon si Pinky. Dating senador daw." Aray ko, anong, oh, pati, basahin niya natin to, itong picture. Nasaan na yan? Ito. Grabe, no? Ay, hindi man. The worst president in the history of the Philippines. Ayan, no, mga kababayan. Naaawa ka ba sa amo mo? Magkasama sa sindikato, aray. Abnormal ka na kung yan ang pakiramdam mo. Ayan, abnormal ka na daw, Senator Ping Lacson, kung yan ang pakiramdam mo, O kung naawa ka sa presidente na isiniwalat ni Senator Amy Marcos, bakit ka naman maaawa? Sa bagay, di ba? Sa bagay, kitang-kita po natin, mga kababayan, kung paano pagtakpan, paano protektahan ni Senator Ping Lacson si President Bongbong Marcos Jr. dyan po sa investigasyon sa Blue Ribbon Committee. Ayan na, mga kababayan, lumalabas na talaga ang kanilang mga tunay na kulay. Eto pa, mga kababayan, pasadahan din po natin to, no? Teka lang. Eto na nga, eto muna si Risa Hontiveros. Pahiya dito si Risa Hontiveros, mga kababayan. Opo. Sabi po dito, mga kababayan, no? Kasi iniimbitahan nila no, itong si Mr. Philip, no. Sabi po dito ni Risa Hontiveros, nakakadismaya na. Pinili ni Mr. Philip na wag dumalo sa darating na hearing namin. Lalo na't marami sana akong gustong malaman mula sa kanya mismo. Ang developer o online company that wants to operate here, profit from Filipino users and reach Filipino children, must respect our laws and our institution. This would be the bare minimum for them to do business here. Sabi ni Risa Hontiveros. Kung ayaw nilang makilalanin, mananagot rin sila. Ayun na. Mananagot din sila. Sige. Ano yata to German yata ito no? British. Itong si Philip, Mr. Philip, no, mga kababayan. So yan. Yung Roblox nga. Ito, basahin nga natin. Hindi pala Roblox, yung Gorebox. Ayan, Gorebox developer na dumalo sa kanyang pagdinig, no? Dismayado si Risa Hontiveros. So kung ako rin naman yung developer, mga kababayan, bakit naman ako pupunta dito? Bakit naman ako pupunta sa iyo? Gagamitin mo lang ako sa pamumulitika mo. Diba? Nako, pustahan pa tayo, Pupolitikahin lang ito ni Risa Hontiveros. Hindi ka maghahanap dito ng hustisya. Diba? So ito, basahin po natin yung komento na dito, mga kababayan. Sabi po dito, ayaw niyang maging bahagi ng inyong palabas. Correct, diba? Kasi puro palabas lang yung niya Risa Hontiveros. Baka mamaya gawin mo pa yung... Sa bagay, baka mamaya, mga kababayan, kumuha na naman si Risa Hontiveros ng iba. Diba? Fake witness na naman. Diba? Aray ko po. The issue is simple, made complicated. Revised law, blame game. Ayan, blame game sila. Hindi po nila kailangan rebisahin ang batas, kasi meron lang silang sisisihin. Sisisihin lang nila yung
games na ito mga kababayan. Nako, aksaya lang daw ng oras nyo. Sino ka ba? Ayan, sino ka ba, Risa Hontiveros? Ha? O, ipatawag ang tita ng nagturo gumamit ng baril. Correct. Bakit hindi yun ang ipatawag ninyo? Ipatawag ang developer ng game? Check. Pero ipatawag yung tita, bakit aray ko po. Anong pag-iisip yan ni Hontiveros? Diba? Ipatawag yung mga magulang niyan. Diba? O, para ma-solve yung problem at i-revise na yung batas na yan. O Diyos ko po. Ha? Anyway, ano pong masasabi niyo dyan mga kababayan? Just comment down below. At eto, ito si President Bongbong Marcos Jr. ulit, pasadahan ulit natin kasi gustong-gusto nating marinig or ano yung mga statement niya, di ba? PBBM dapat malinaw kung saan napupunta ang pera ng taong bayan. What? What? Saan napupunta daw yung pera ng taong bayan? Aray ko po talaga. Hindi mo alam, Mr. President, kung saan napupunta. Buti pa ang taong bayan, hindi presidente. Pero alam nila kung saan napupunta. Diba? Saan ba nga ba napupunta? Napapatunong din tayo. Kasi minsan sinasabi ng iba, napupunta sa mga buhaya. Lahat ng buhaya. Diba? Malaki o maliit, pinakamalaki or pinakamaliit, napupunta po ang pera sa kanila. For your information, Mr. President, ang laki-laki ng mo. Ang laki-laki ng intelligence fund mo. Baka nga may kamote, bayabas, dyan sa mga ahente mo. Hindi kanila sinasabihan na, Mr. President, yung budget po natin napupunta na dito sa mga nayupak na mga buhaya, kinakain na yung mga prutas. Di ba? Yung mga codename ninyo, may codename din ang presidente, yung nila, yung mga ahente, di ba, sa confidential fund. Pero yung binibira lang ninyo si BP Sara. Balik tayo dito sa issue mga kababayan. Hindi niya daw alam. What I'm trying to point out, alam nga ng taong bayan, ikaw hindi mo alam? Ay nako, sa dami-dami po nang dito tingnan natin sa mga reaction mga kababayan. Ito po yung nag-react. So 11,000 po ang nag-react mga kababayan, 9,800 mga kababayan ang tumawa. 1.1k ang nag-like. Ang galit po ay 400, 188 lang po ang nag-heart mga kababayan. Isipin nyo yan. Tinatawanan lang po kayo ng taong bayan. Diyos ko po. Sir, Mr. President. Puntahan naman po natin yung komento. Sabi po dito ni Alvin, ang lakas ng tama. Ayan, ano masasabi nyo, may tama ba? Kahit pa dinan mo, alam namin kung nasaan. Kita mo na yan. Sabi po ni Grace, alam ng taong bayan kung nasaan. Malinaw na po sa amin, nakakahiya naman sa iyo. Ayan, kami na lang ang mag-aalam, no? Sobrang linaw, boss. Sa bulsa napunta. Sa bulsa napunta po, Mr. President. Nasa safe house nyo. Kaya ayaw nyong hulihin si Saldico. Ayan na mga kababayan. Oo nga, wala na tayong balita kay Saldico. Kumusta na kaya yun mga kababayan? Humihinga pa ba yun? Ay, ngayon lang namin nalaman na hindi mo alam. Ayan. Pero, ay nako. Huwag nyo na kasing bulain ng taong bayan, no? Sawa na ang taong bayan sa mga kasinungalingan, maging totoo naman kayo. Si Jinky Luestro pinagtanggol ni Joel Chua. Yan o. Jinky Luestro may gusto lang patunayan kaya isinama ang sheriff ayon kay Joel Chua. Ayan. Anong gusto nung patunayan ni Luestro? Sige nga. Anong gusto niyang patunayan? Nag-iimbitahin niya pa yung sheriff na sinuntok ni BP Sara noong mayor pa siya. Alam mo ba yung buong istorya? Baka pag nalaman mo yung buong istorya, sabihin mong, dapat lang pala. Di ba? Kaya naman pala niya nagawa yun. Saludo ako sa iyo, Vice President Sara Duterte, kung bakit mo nagawa yun.
babaeng-babae ka, pero ginawa mo yun dahil sa ganito, ang rason. Baka masyak ka, Luestro, sa rason, di ba? Kung bakit niya yung ginawa. Wag kasi yung panununtok. Yung nakikita nyo lang yung karahasan. No? But the lesson behind, mga kababayan, hindi nyo nakikita. Yung pagsuntok lang ni BP Sara. Hindi mo ba alam? Ha? Para malaman mo na rin, di ba? Sa pagsuntok ni BP Sarang yon, no? Nasa likod ng kanyang mga kamao ang taong bayan. Kasi mahal niya eh. Mahal niya ang dabawin nyo, mga kababayan. Diba? Nasa likod niya. Gaya ng suntok ni Pacquiao sa bawat salang niya sa entablado ng pakikidigma ng boxing. No? Nasa bawat kamao. Nasa bawat kamao ni Pacquiao ang taong bayan. Ganon din si BP Sara, mga kababayan. Diba? Sana maintindihan mo yun, Luestro. Pero ito po ang sabi ng ating mga kababayan. 100 times natawa. Ayan, natawa na tuloy si JP. Sabi po ni Vanessa, attorney daw yan, ha ba? Attorney daw yan, ha? Tawa na lang tayo sa pahayag na ito. Kahit ano pang patunayan ang gusto nyo, your fishing expedition has no sense and has no substance. Kung ano-ano ang maisip gawin para pangdagdag, correct, at magpapabigat sa impeachment case. That's not justice or accountability. It's foolish political demolition. Mga desperadang ogag lang kayo. Ayan, correct, mga kabayan. No? Ay, nako, Luestro, tumigil na kayo. Tigilan nyo na yan. Aba, etong si ano. Anyway. Ito na lang, isa na lang si eto muna si si Rimulya. Pasadahan natin si Rimulya, mga kababayan. Pakinggan ninyo, pakinggan. Diyan. Itong tag-init, iinit. Sir, bago mag-huli, Yan ha? Ano tawag doon? Soundbite. Ngayong tag-init, iinit. Sinasabi ko sa inyo. bago mag-Holy Week, sir, are we expecting anything? Hindi ko masasabi. Wala akong sasabihin ganyan. Sabi niya, bago ngayong tag-init, iinit. Kaya naman pala, uminit talaga, mga kababayan. Biruin mo, kaliwat ka ng kaso ang pinaggagawa nila di ba? Kaya Marcoleta. Dati nga siya, di ba, hindi pa kasi bago ito mag-Holy Week si Jinggoy, si Escudero. Ang madala lang nila, dalawa yung nadala nila. Si Joel at saka si Escudero. Marcoleta, no? Pero ito magtataka kayo, mga kababayan. Sa dami-dami po nang nagsasalita sa gobyerno, kung talagang hindi po ito politically motivated, grabe pa nga ang sinasabi ni mas grabe pa nga yung sinasabi ni Senator Amy Marcos, pero hindi ninyo kinakasuhan. Sige nga. Dahil kapatid ay kapatid. Mas grabe pang sinasabi ni Senator Amy Marcos. Kinasuhan nyo ba? Hindi. Bakit? This is all political, mga kababayan. Pinopolitika po nila ito. Na ombudsman. Supposed to be, it's not. Because ombudsman is an independent body. No one can direct the ombudsman. Walang dapat maging direktor sa ombudsman. Hindi sino man kundi ang ombudsman mismo. Paano ito? Kasi politically affiliated yung inilagay nila Hindi po, hindi labas sa politika, kaya ayan. Ganito kasama po yan, mga kababayan, pag ang ombudsman natin ay isang dating politiko. Ay nako. Pasama ng pasama ang sitwasyon ng Pilipinas. Anyway, ano po ang masasabi niyo dyan, mga kababayan? Just comment down below at syempre huwag pong kalimutang i-like at mag-subscribe sa ating channel. Maraming salamat po.